Kumusta mga kasaliksik? Sa dami ng sikreto ng mundo na patuloy na lumulutang mula sa lupa ng kasaysayan, tila ba bawat buto, bato at bakas ay may sariling kwento na naghihintay lamang na muling madiskubre. Kaya mula sa hinukay na bungo ng isang bakulaw sa Kenya na may edad na mahigit 13 milyong taon hanggang sa mga labi ng isang kakaibang nilalang na natuklasan sa kuweba ng Luzon na maaaring ganap na ibang species ng tao, ay pag-usapan natin ang 10 nakakakilabot na tuklas na bumaliktad sa ating pagkakaunawa sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kaya kung handa ka na, simulan na natin! Number 10. Ang ulo ng sinaunang bakulaw. Isang nakakabiglang tuklas ang naganap noong year 2017. Isang bungo ng sanggol na bakulaw ang nahukay sa Kenya na sinasabing may gulang na 13 million years. Hindi ito basta fossil lang, kundi tila isang nawawalang piraso sa napakagulo at misteryosong puzzle ng ebolusyon. Ang bungo ay mas matanda pa kaysa sa anumang api specimen na naitala sa fossil record at sinasabing isang ganap na bagong species. Ikinagulat ito ng mga sayentipiko dahil hindi lang ito isa sa pinakalumang bakulaw, kundi maaaring susi rin ito sa pag-unawa sa pinagmulan ng mga modernong unggoy at tao. Ayon sa mga pag-aaral, ang bungo ay tila kahawig ng mga gibbon, isang klase ng maliit at maliksi na unggoy. Ito ay nagpapatunay na noong panahon ng Miocene, mahigit 20 million years ago, ang mga primate ay nagsimulang lumaganap at humati sa iba't ibang anyo. Dahil dito, nagkaroon ng higit 40 species ng mga sinaunang primates, ngunit 1/3 lang ang natutukoy pa ngayon. Kahit hindi direktang ninuno ng tao ang nilalang na ito, ang tuklas na ito ay napakahalaga para maunawaan natin kung paano nagsimula ang landas ng mga nilalang na kalaunay naging tayo, ang modernong tao. Number 9. Ang sinaunang kuweba. Malayo sa kabihasnan, sa malamig at matarik na kabundukan ng Siberia, may isang kuweba na sa unang tingin ay ordinaryo lamang. Pero noong year 2010, ginulat ng Denisova Cave ang buong mundo. Sa loob nito, natagpuan ang isang maliit na buto ng daliri. At hindi ito basta buto lang. Ito ang nagsilbing daan para matuklasan ang isang buong bagong species ng sinaunang tao, ang mga Denisovans. Ang buto ay naglalaman ng genetic material na hindi lamang kahawig ng Neanderthals, kundi pati ng modern humans. Isang pagsabog ng bagong kaalaman ang sumunod. Ang kuweba ay tila isang time capsule. May mga natagpuang artifacts, tools, at iba pang fossil na pinaniniwalaang umabot ng tens of thousands of years ang tanda. Dahil sa kakaibang microclimate ng kuweba, napreserba ng maayos ang mga buto at gamit ng mga sinaunang nilalang. Ito'y naging daan para mas mapalalim pa ang ating kaalaman tungkol sa migration, evolution, at interbreeding ng iba't ibang sinaunang species ng tao. Sa bawat halik ng sipol, ng hangin sa loob ng kuweba, tila ba may ibinubulong itong bagong sikreto ng ating pinagmulan. Number 8. Ang matinding atake mula sa himpapawid. Noong taong 1924, isang maliit na bunggo ng bata ang natagpuan sa northwestern province ng South Africa. Ang tawag sa kanya ang taong child. Noong una, pinaniniwalaan ng mga siyentipiko na ito'y pinatay ng isang mabangis na hayop gaya ng leopardo. Ngunit nang suriin muli ng mga eksperto mula sa Wits University gamit ang makabagong teknolohiya, lumabas ang isang nakakakilabot na posibilidad. Hindi pala ito isang hayop sa lupa ang salarin, kundi isang malaking ibon ng biktima.
Ayon sa kanilang pagsusuri, ang bata na tinatayang may edad na 3.5 years old at may timbang na 10 to 12 kilos ay inatake ng isang higanting agila, posibleng kahalintulad ng African Crowned Hawk Eagle. Sa lakas ng mga kuko at tuka nito, kinayang pumatay ng tao. Isipin mong sa gitna ng sinaunang Afrika, may batang nilalang na biglang sinunggaban mula sa langit. Tila eksena sa isang prehistoric horror film. Isa itong paalala kung gaano kasalimuot at mapanganib ang buhay sa panahong iyon at gaano kalawak ang epekto ng kalikasan sa ebolusyon ng ating species. Number 7. Higanteng wombat. Noon nga unang natuklasan ang isang malaking ngipin sa Australia noong 1984. Agad itong inakalang mula sa isang giant wombat-like creature na tinatawag na Diprotodon. Ang mas nakakakilig, may mga bakas ito ng tila hiwa ng kasangkapan, dahilan upang isipin na ito'y hinuli o pinatay ng sinaunang tao. Ngunit, teka lang. Sa mas masusing pagsisiyasat ng mga bagong henerasyon ng scientifico, ang hiwang iyon ay maaaring hindi gawa ng tao, kundi ng isang mas maliit at hindi inaasahang salarin, isang daga. Oh, tama ang narinig mo. Ayon sa bagong pag-aaral, ang tila marka ng kasangkapan ay posibleng kagat o kalmot ng isang rodent, gaya ng quoll o Tasmanian devil na tumitimbang lamang ng 2 to 5 kilos. Ang posibilidad na hindi pala ginamit ng sinanaunang tao ang hayop na ito bilang pagkain ay nagbibigay ng bagong perspektibo sa interaksyon ng mga sinaunang nilalang. Nakakabilib na sa isang pirasong ngipin. Mababago ang buong salaysay ng isang panahon. At isang paalala na ang siyensya ay laging handang magbago ang isip basta may sapat na ebidensya. Number 6. Ang misteryosong ulo ng daliman. Isang bunggo na natagpuan sa lalawigan ng China ang nagpabagabag sa maraming siyentipiko noong 1978. Tinawag itong daliman at ayon sa pagsusuri, ito ay may gulang na humigit kumulang 200,000 years. Nakakabighani ang anyo ng kanyang bungo. May mga katangian ng Homo erectus ngunit may halong modernong anyo na parang Homo sapiens. Sa madaling salita, ito'y tila kalahating sinauna at kalahating makabago. Isang missing link na tila nakatuntong sa dalawang panahon. Ipinapakita ng fossil na ito na ang ating mga ninuno ay mas komplikado kaysa sa dating inaakala. May malalaking bungo, makakapal na pader ng bungo, at isang kapasidad ng utak na nasa pagitan ng primitive at modern human. Dahil dito, lumitaw ang teorya na baka kabilang ito sa mga huling uri ng Homo erectus na nagsimulang magkaroon ng mas tao na katangian. Isipin mo, isang piraso ng bunggo lang ang sapat para yumanig ang kasaysayan ng ating ebolusyon. Napapatayo talaga ang balahibo sa mga ganitong tuklas. Number 5. Ang mahiwagang mundo ng Neanderthals. Noong year 1856, isang kakaibang kalansay ang natuklasan sa Neander Valley ng Germany. At ito na nga ang naging batayan ng kilalang sinaunang tao. Ang mga Neanderthal, may kakaibang hugis ang kanilang bungo. Matibay ang katawan, makapal ang kilay, at matitibay ang mga buto. Pero ang mas nakakagulat ay ang kasalukuyang mga pag-aaral. Lumalabas na ang modernong tao ay may bahaging Neanderthal sa kanilang DNA. Oo, tama. May bahagi ka ng Neanderthal sa'yo. Parang time traveler sa dugo mo. Lumalabas sa DNA analysis na ang mga modernong populasyon sa labas ng Afrika ay may 1 to 2% na Neanderthal DNA. At hindi lang ito dahil sa isang beses na interaksyon. Maaaring nagpatuloy ang pakikipaghalubilo ng modern humans at Neanderthals sa loob ng halos 6,800 years. Isipin mong
ang mga sinaunang nilalang na ito ay hindi lang basta hayop na parang tao, kundi mga nilalang na may emosyon, kultura at ugnayang pisikal sa ating mga ninuno. Mas misteryoso pa sila kaysa sa napapanood sa documentaries. At baka mas kamag-anak mo pa sila kaysa sa akala mo. Number 4. Ngipin sa kuweba. Sa isang tahimik at masukal na kuweba sa Laos, isang maliit na ngipin ang nagpabago sa takbo ng kasaysayan. Year 2022 nang madiskubre sa Cobra Cave ang isang molar ng babaeng Denisovan, isang batang dalaga na namuhay between 164,000 to 131,000 years ago. Bagamat tila ordinaryong ngipin lang ito, sa totoo'y isa itong kayamanang makasaysayan na tumulong sa pagsubaybay sa mga sinaunang anyo ng tao sa Timog Silangang Asya. Ang Denisovan ay isang misteryosong sangay ng sinaunang tao na halos hindi natin nakikita sa mga pisikal na labi. Kadalasan ay DNA lang ang ating hawak, ngunit sa pamamagitan ng ngiping ito, napatunayan na sila'y malawak ang nasasakupan, mula Siberia hanggang Timog Silangang Asya. Ang mga modernong populasyon sa Indonesia, New Guinea at iba pang bahagi ng rehiyon ay may mataas na porsyento ng Denisovan DNA. Sa isang simpleng ngipin, nabuksan ang pintuan ng isang malawak na kasaysayan ng migrasyon at ebolusyon. At tila ba tinatawag tayo ng mga anino ng ating pinagmulan mula sa kailaliman ng kuweba. Number 3, sinaunang panga. May hawig sa tao, ngunit may misteryong hindi pa rin tuluyang malutas. Ito ang panga ng isang sinaunang nilalang na natagpuan sa Banyoles, Spain. Noong una, pinaniniwalaan ng mga siyentipiko na ang fossil na ito ay pagmamay-ari ng isang Neanderthal. Ngunit matapos ang bagong pagsusuri, lumitaw ang nakakakilabot at kapanapanabik na katotohanan. Ito pala ay isang Homo sapiens na nabuhay between 45,000 to 66,000 years ago. Bagamat hindi ganap na binago ng tuklas na ito ang timeline ng tao sa Europa, ito'y nagpapatunay na maaaring mas maaga nang nakarating ang mga Homo sapiens sa kontinente kaysa sa dating akala. Sa bawat ngiti ng panga, tila sinasabi nitong, hindi nyo pa rin alam ang buong kwento ko. At sa panibagong pagsusuri, mas lalo tayong napapaisip. Gaano karaming parte ng ating kasaysayan ang hindi pa natin natutuklasan. Minsan, isang piraso lang ng buto ang kailangan para gumuho ang matagal na nating pinanghahawakang kasaysayan. Number 2, misteryosong lahi. Akala ng marami ang mga Portuges ang unang tumapak sa isla ng Santa Maria sa Azores noong year 1427. Pero isang nakakagimbal na tuklas ang nagpabago sa matagal ng paniniwala. May mga ebidensya na nagsasabing may mga tao nang naninirahan doon 700 years bago dumating ang mga Portuges. Isang misteryosong sibilisasyon na tila nawala sa hangin ngunit nag-iwan ng mga bakas sa lupa, sa bato at sa ating imahinasyon. Ang ganitong mga tuklas ay nagpapakita na hindi palaging totoo ang mga unang dumating sa kasaysayan. Kadalasan, may mga indigenous o naunang nanirahan sa mga lugar na tila nadiskubre. Isa itong paalala na ang kasaysayan ay sinusulat ayon sa panig ng mga nagwagi. Pero ang lupa, ang mga guho at ang kalikasan mismo ang tunay na nagsasalita. Sa bawat bagong ebidensya, unti-unting binubura ang maling akala ng mga kolonyalistang kwento at ibinabalik sa liwanag ang mga totoong nauna sa kasaysayan ng sangkatauhan. Number 1, ang di kilalang tao ng Luzon.
Isang maliit ngunit makapangyarihang buto ng paa ang bumungad sa mga siyentipiko noong year 2007 sa isang kuweba sa Luzon, Pilipinas. Akala nila'y simpleng fossil lamang. Pero hindi nila alam ito pala ang simula ng pagtuklas sa isang ganap na bagong species ng tao, ang Homo luzonensis. Ang mga sumunod na paghuhukay ay naglabas pa ng 12 more na buto ng kamay at paa, kasama ang ilang ngipin at bahagi ng femur. Ngunit ang mas nakakakilabot, hindi ito Neanderthal, hindi rin Denisovan. Isa itong lahing hindi pa natin ganap na kilala. Ang mga ngipin nito ay mas maliit at mas simple, kakaiba sa iba pang naunang species. Ito ay isang matibay na patunay na may mga nilalang sa kasaysayan ng tao na hindi pa natin ganap na nauunawaan. Mga shadow cousins natin na tahimik na nabuhay at nawala sa isang sulok ng mundo. Ang pagtuklas sa Homo luzonensis ay hindi lamang nagbibigay karangalan sa Pilipinas sa larangan ng agham, kundi nagpapahiwatig rin na maraming bahagi ng ating pinagmulan ang nananatiling nakabaon sa lupa. Naghihintay na muling matuklasan ng mga mata ng modernong tao.